When the cake issue came out, they hate my freaking guts. Like, saan galing yan? Hindi naman tayo ganun ka-close. At least may pa-cake party sila. Dapat nga invited ako dun eh. Hindi ko pinag-isipan yun. Parang sentiment ko lang siya personally na bakit wala akong cake na mahanap sa malls, ganyan. Kasi malalaking establishment. Yung sinabi ko, why are they bullying me? Ano bang mali sa pagpapakatotoo? Pina-personal mo ako. Pero personal hindi kita. In the end of the day, ang mga palawan nyo, they don't really, hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. Parang for them, it's just, it's nothing. It's just an online war. Para lang tayo nagkikwentuhan. So, no pressure at all, gano'n. Sige. Okay. So, today is July 4. Nagkataon na nandito ako sa Puerto Princesa and in-invite ko si Miss Imelda para maka-join siya sa atin and magkaroon ng conversation about her current life, her plans, career, personality, and let's dig more about how fearless you are on all your opinions and sa mga comments. So, at this time na mapapanood ninyo ito, it's probably a month later nung na-shoot natin kasi meron pang mga nauna. So, how are you these days? Ano yung mga pinagkakaabalahan mo? I'm a full-time mom, but minsan yung mom ko nag-aalaga sa anak ko or business. I'm a DJ. I surf in most of the time. I love adventures. And I travel a lot. So, mix talaga. Ganun. Ikaw? Well, ako ganito, pa-podcast, ganun. Pero most of the time, chumichismis lang naman. Yun naman ang goal talaga ng podcast is para chumismis. So, But you're a responsible chismosa. actually, I want to be a responsible chismosa sometimes. Kasi minsan kailangan ng tao na ma-break yung mga ganong, may mga questions sila na hindi nila, or usually kapag pinopost nila as comments sa social media or pinopost nila, is nababash sila. So, parang may mga questions daw kasi na obvious naman yung sagot, pero bakit pa tinatanong pa? Kaya hindi nasasagot. So, instead na sagutin nila yung question, ginagawa nila is biniblame nila yung tao nagtanong kasi obvious naman daw yung sagot. So, parang wala siyang pinupuntahan. So, yun yung isa sa mga reason kung bakit gusto ko na nagpa-podcast kasi may mga questions na kaya namang sagutin talaga pero dinadaan nila kung saan-saan. Minamasama ng ibang tao. And now that Chris Aquino is sick, parang there needs to be someone else na parang ganun din, di ba? Hindi naman siguro aabot ng bongga dun sa ganun. Aabot sa Chris Aquino, di ba? Actually, yung iba nga nag-guest dito is ang sinasabi nila is Tony Talks. Si Tony Talks kasi ngayon ang medyo maingay, yung kay Tony Gonzaga, di ba? So, siya yung parang tinitingnan nila na, Tony Talks na yung susunod na level daw. Pero, hindi pa siguro, napakaliit pa ng podcast. But what I just wanna know is, kahit sinong tao, pwedeng mapakinggan ng channel ko, ng platform ko. Yun lang yung goal. Kasi hindi naman lahat ng boses napapakinggan. So, I'm giving them the chance to speak and voice out kung ano yung totoong nararamdaman nila and their ideas. Kasi baka may mga questions na, or meron tayong mga tanong na akala natin wala lang, pero tanong din pala ng ibang tao. So it's better. Pero ikaw, what's your backstory? 10 years or after 2016? Bigyan mo kami ng kasi parang matagal ka bang hindi masyado storytelling about yourself. So, give us a little bit story about what happened from 2016 up until today. Yeah. Before 2016, artista ako. Like, kontrabida ako kay Andy Eigenman. Ka-love, ano ba tawag dito? Yung love triangle ako ni Nadine Lustre. Bida ako palagi mga love team ako ni Alden Richards, yung ganon. But then, ang bilis kasi ng showbiz and parang tinatawag talaga ako ng pageant. So, nagkaroon ako ng tawag na sumali daw ako sa Miss Philippines Earth. Sagot nila lahat.
I mean, at least yung mga damit, yung makeup, yun lang. Kasi yun lang yung budget ng camp. Kagandahang Flores at that time. And the rest, syempre, hindi naman pwede asa sa kanila. Pati pagkain ko. Kasi sa kanila na yung Q&A, yung anong gagawin sa diet, yung gym membership free na, tapos may free gown. So, sumali ako kasi sabi ko, parang kakanalo ko lang nun ng Miss Puerto. And yun yung bread and butter ko. Yun yung source of income ko talaga. Kasi nga, wala na akong project sa pag-aartista. Nagkaroon ako ng nagpa-boycott ako. Ng phase na parang nagrebelde ako sa industriya. And then, lagi akong parang hinaharas na rin ako na, you know, yan yung mga bagay na na-experience ko sa pag-aartista ko na hinaharas ako ng mga matatandang lalaki. And hindi na siya safe for me kasi taga-province naman talaga ako, taga Puerto Princesa ako. And being there na nagpakita na talaga yung ipin ng industriya sa akin, sabi ko, ano ba yung dati kong ginagawa? Paano ako nakarating dito? Yung ginagawa ko dati na safe naman ako is pagpa-pageant. Kasi noong time na yun si Hagedorn, yung mayor, and he was such a good man. He protected people, athletes, he provided, and then nung time na yun, si Byron na, so iba naman yung dynamic, and hindi ko na rin pinapansin si Mayor Hagedorn nung time na yun, kasi talagang nag-move on na ako sa life, and thank you po, pero, you know, I'm gonna focus on myself. I was 21, and then yun na, nangyari na yung experience ko na talagang struggle. Nakitira ako sa Miss Earth organization, wala akong pera, binigyan akong 30,000 ni Mayor Byron, lumaban ako, na minsan gutom ako matulog, or gutom akong mag-training, gutom kong ginagawa. Pero bata ako nun, so di ko nararamdaman yung pagod, yung na hindi pala okay yun. And I've always been anti-drug din. Ayoko ng drugs na ganyan na hindi ako magiging okay. Kasi crazy na ako eh. Pag nag-drugs pa ako, yari na, katapusan na ng buhay ko. So, ayun, nung nangyari yun sa akin, ang dami kong tampo. Bakit ako yung nanalong Miss Earth pero wala akong naging support from Puerto Princesa, di nila ako ini-invite, di nila ako ginagawang judge, like, ako yung pinaka-highest title sa Miss Earth pero ako yung hindi invited. Ang dami kong tampo na, why are they bullying me? Ano bang mali sa pagpapakatotoo? Eh kasi, di ba, tinrain din tayo na yung showbiz. Kailangan safe lagi. Kailangan bait-baitan, pero hindi naman talaga sila mabait. Alam mo yun, ang galing lang nung team behind na parang mukha silang mabait but they're not. Eh, yun yung parang nag-rebel ako against kasi nakita ko yung mababait on TV, yung maraming fans, but in person, they're evil. And I said, I'll be the opposite para lang to reflect na sa mga nakakaalam na I might be looking like I'm not a good person, but deep inside I am. Oo. Kasi that time, yan na yung pumutok yung issue, di ba? About Duterte. Yun yung first issue. Safe pa yung career ko noon. Like, ang dami pang good comments, mabait ako, ganyan. Pero yung nag-react na ako kay Duterte, nagsimula yan sa Duterte followers. Nagsimula yan sa Dutertards. Tama ba yun? DDS ang alam kong tawag sa kanila. Yung mga followers niya. Oh, Dutertards ata yun eh. Retarded pala. Anyway, tapos parang ang dami palang may hate sa akin na bigla silang nag-surface. And until now, Oh, really? nag-surface. Hindi tumitigil. I get death threats. I get riding in tandem death threats to my family members up till today. So I have no fear at this point na parang do this to me, try it. So I'm studying martial arts then. I'm studying how to protect myself. I'm teaching my son, and I have this foundation for solo parents to teach children and to protect themselves through martial arts. And parents, Zumba naman, kasi yun yung gusto ng mga solo parents na for some reason. And yung mga kids, wala silang choice. We teach boxing. Nice. Ang ganda. Kasi yung tawag dito, hindi, for sure, siguro sa mga manonood niya, minimal yung may alam na may nag-i-exist ka na ganyang advocacy for solo parents. Are you a mom? No. You're not a mom. Nung buntis ako, I get death threats. Yeah, even nung buntis ako, like, people didn't respect that. I was 22, so okay lang. Pero now that I look back, yung ginawa sa akin ng mga tao while I was pregnant, wala silang pakundangan. Talagang
non-stop. Parang hindi na makatao. Dahil lang sa point of view ko. Dahil I'm a vocal woman. I'm vocal but I'm not overstepping the law. Hindi ako lumalabag sa batas. So, pero ang daming biglang affected. So, I don't understand that. Yun lang. Ang hirap. Ang hirap nung time na yun kasi syempre, di ba, kailangan ma-maintain mo yung mental health mo kasi meron kang dala-dala na isa pang tao dyan na kailangan healthy din siya. So, paano mo minanage nung mga time na yun? Vegan ako. I surrounded myself with off-the-grid people. Yung mga nag-yoga. Sinurround ko sarili ko sa mga nomad, yung walang permanent address, yung against din sa system. Kasi I'm like, I know the system, and it's not that good for everyone, especially the Philippines. It's not serving us, the system we have. I don't know if a lot of people nare-realize nila na hindi pabor sa atin yung governance ng Pilipinas. But I saw that nung nagsastruggle ako. Wala akong organization na malapitan, nung wala akong pera. So sabi ko, bakit ganito dito? Bakit wala kang malapitan? Puro utang-utang sa person, parang person to person na dapat meron kang maaasahan from the government. Kagaya sa ibang bansa, meron silang mga orgs to support people who are struggling right now. Yung ganyan. So that time, I just blamed the system. I didn't blame myself or the people. I know they're brainwashed. I know they're mind-controlled kasi they never have anyone around them to wake them up. And I was very fortunate enough na marami akong tao na rin sila, against the system, and they brainwashed me that this is what's happening, this is what's wrong, it's the system, not you, not them. That's the one to blame. So yun yung naging strength ko, and God, of course. I'm an avid fan at that time of Bible, and I've always saw how every alagad ng Diyos, lagi silang ginaganyan, pinagtutulungan, naging inspirasyon ko yun na hindi naman masama yung mithiin ko. Bakit yung mithiin ko minamali? Yung mga demonyo yun. Kasi ang ganda ng gusto kong mangyari, ang ganda ng, alam mo yun, babae ako tapos nagsasalita ako against him, or I'm saying things that are wrong, retoke, nag-against ako dyan, K-pop, look at what's happening sa mga lalaki ngayon. Nagpapagawa ng ilong. Mukha silang Michael Jackson. I mean, I love Michael Jackson, but is that the future of our children? Looking at these men that magpapagawa ng ilong, this is what happens pag ang mga tao may nagsalita, hindi nila sinamahan. Like, pag totoo yung sinabi mo, ikaw pa yung mababash. Yun yung na-realize ko. So how are we gonna be able to, di ba laging nagsasabi sa Pilipinas, kailangan ng pagbabago, ang daming nagsasabi, pero parang pag may nagsigaw ng pagbabago, walang sumusunod. Well, gaya na sabi mo kanina, kapag may nagsasabi ng katotohanan, ang daming nagre-react, ang daming nagagalit because truth hurts. Diba? Nasasaktan yung tao. So, it's a normal reaction na they defend what they think, they defend kung ano yung nararamdaman nila. But, yung nararamdaman nila, which sana na-channel nila yung emotion na yun into power. Like, join people na actually are making a difference. Diba? Parang people nowadays, mas kasalanan din ng magulang. Well, hindi kasalanan ng magulang, but it's the system na laging sinasabing matakot, laging parang subliminally telling us to be jealous of each other or sa pinsan mo. Uy, yung pinsan mo, nakapag-graduate. Parang ganun. Oo, laging may comparison. Laging, yeah, in a very young age, lagi tayong pinoprogram ng matatanda kasi they don't know better. Madalas sa mga magulang ng karamihan sa Pilipinas, at isa na rin, mama ko, na, alam mo yun, laging under sa gobyerno, laging takot, laging scared to speak up because baka ganito, alam mo yun, parang it doesn't make a sense. They're not gonna kill you because we have the law, freedom of speech. But people are using freedom of speech for chismis, for example, Cian Gaza, but I like Cian Gaza. It's just, alam mo yun, basta kalokohan, game ang Pinoy. Pero pag totoo na, no, wag mong expose. Parang gano'n. So ako, I'm very much aware. Kaya, like what you asked me, hindi ako na-affect. Pag na-affect na yung family ko, doon ako na-affect. Yun lang. Pero ako, hindi.
O kasi, di ba, parang, ako lang naman yung nagsabi, bakit dinadamay niyo sila? Di ba? Bakit kasama na yung pamilya ko sa problema ko? Parang ganon. Ako lang yung, usually naman ganyan, kahit yung regular na magkaaway lang. Kunwari, ita-trash talk ka, tapos sasabihin niya, si yung ganito mo, ganito. Yung Sabi ko, bakit nadamay siya? Tayong dalawa lang yung nag-uusap. Di ba? Yeah. Ang natutunan ko dyan, dati di ako sumasagot. Di ako nagsasagot, di ako gumaganti. Ngayon, gaganti ako. Kasi may sasabihin ka masama sa akin, pinapersonal mo ako. Pero personal hindi kita, lalo na pag kilala ko yung nag-comment. Which I love nowadays. Wala na masyadong dummy accounts. Dati, nung time ko, parang ako ata yung pinaka-nabash na celebrity beauty queen at that time. I don't remember anyone who got bashed as much as I did. Na talagang wala na akong nabook na project at that time. Tapos sinabi mo nga kanina na at that time, na parang wala kang na-receive na any invitation, any pageant, judge, or whatsoever. So they did not acknowledge your crowd. So, di ba, they always put the title ex-beauty queen before your name. So, ano ba talaga yung storya nun? And are you really an ex-beauty queen? And pero di ba nag-resign ka? And kanina ha, dun sa narinig ko, kasi yun nga, na-mention ko na ikaw yung i-interviewin ko. Yung dethroned na beauty queen. Sabi nila? Oo. So, kasi kahit ako, I think, noong una, kasi syempre nung mga time na yun, wala na ako dito sa Palawan, nung issue yun doon sa Miss Earth, sabi ko, di ba taga-Puerto siya, ganito. Tapos, so siya yung nag-represent ng Philippines sa ibang bansa, tapos ganyan yung nangyari. Sabi ko, ano nangyari? Ano ba talaga yun? Ex-beauty queen? Ano ba talagang title mo dapat? How they should address you? I think I'm a beauty queen because I've been doing pageants since I was 12. Diba? And I'm the only Puerto Princesan who won Miss Earth. It's one of the big 4 pageants in the Philippines, in the world. And nag-resign ako because I'm not doing good for the brand. But then they're still honoring me. Gusto lang nila magpalipas muna kasi parang nasaktan din si Miss Lorraine, yung owner ng Miss Earth. Nasaktan ko sila sa nangyari na as much as they want to care for me, they can't anymore kasi hindi nila ma-explain, hindi nila maintindihan dahil first time in history, in pageant history, may isang batang babae na actually is right, but the Philippines is not ready for a vocal woman. So, actually, there is an event this August. Since August pa ito ilalabas, pwede nang i-announce. I'll announce that I'll be honored in Miss Earth sa August 10 as their past winners of the decade, and they are ready to come back and honor me and give me what I always deserved. For 9 years, Miss Nix, I was exiled. I was not given the jobs I'm supposed to get as a beauty queen. Like imagine may trabaho ka. Nagsilbi ka doon for 15 years akong nagtrabaho. And that 15 years, on that 9 years of that 15 years, wala akong nakuhang trabaho. Like, ginapang ko pati yung naging manager ko, yung manager ni Lovey Po. Binigyan ako ng role noong 2019. But then the rest was a struggle. A struggle indeed. Like, I had to find a way to be an entrepreneur by myself. I need to find online work. I need to go abroad. I need to work. Or I tried everything, and it actually served as a blessing. But then, like what I said, ino-honor na ako ng Miss Earth this time around. I'm willing to work with them. I'm willing to revive them as the Gen Z millennial beauty queen that I am. Yun. Kasi hindi naman ako kabit, hindi naman ako nag-sex scandal. I'm just a woman with a voice. And I'm not afraid. And sayang, kasi if I were like Greta, kilala mo ba si Greta Thunberg ba yun? I heard about her. I could have been that, but the issue in the Philippines isn't Earth matter eh. It's the government. So I didn't know how to channel it before. How do I spark this conversation? How do I open the mind since 2016
2015 to 2016, yan yung ano ko, paano ko matatanim sa utak ng mga tao? Kahit hindi sila maniwala ngayon, at least natanim ko yung seed and magbo-blossom yan eventually somewhere. And then I saw changes. Just imagine I'm just looking outside the screen, or I'm driving, or sakay ako somewhere, tititignan ko yung mga tao sa paligid. Nakikita ko yung mga changes na isa ako sa mga nagtanim nun. Pero they hate me. Or they don't know me. But they don't know that I was one of those people who are the reason why it's happening now. And I honor that. I know myself. I know what's happened. I know what it was in 2016. It wasn't like this. People weren't this woke. But I used pageantry as one of the pinakasinasambang sport in Philippines to have a voice and use that platform. Kahit na masabotage na career ko, ginamit ko yun para just to, parang, alam mo yung vision na vibration na biglang ganun sa mundo. Like, that wasn't me. That was God. Because change needs to happen. And I'm just a vessel. Nabigla ka, no? Yeah, hindi kasi nakakaano kasi 'di ba? Parang pinagkait sa lahat ng dapat na benefits mo that time. Yung monetary, yung exposure mo, lahat-lahat, and grow as beauty queen. Supposedly, 'di ba, dapat like what we saw from Pia Wurtzbach, from 'di ba, sa ibang mga beauty queen na they get promotions or they get like endorsement from different brands all around the world. Which is hindi. Tapos ngayon ko pa lang nalalaman, kasi ngayon ko pa lang din naman talaga ikaw kinilala, kasi nag-stop yung pagkilala ng tao sa'yo as beauty queen nung time na nag-resign ka. Hindi na nila inalam yung story mo after. They control the narrative kasi. Everyone, every corporation, I spoke about GMO, di ba? It's, dabi kong binanggang corporation, pharma, agri, politics. So, nagsama-sama yung forces na yan para ma-silence ako, para walang maniwala. So, kinontrol nila yung media, yung narrative na ako, I saw it. But the rest of the Philippines, they didn't. It's okay. Kasi, growth it takes time. And if they're still not growing as individuals, sana eventually. But I'm glad they got to know me. They got to know that there's someone like me in this world. And I've always felt alone. I don't have a barkada. I'm always alone. Yes, kasi I don't trust people anymore. There are many people na I gave money, I helped have a successful career that are now thriving in the industry, whether it be designers, stylists, beauty queens. Marami akong controversial takes, like names, bigating names, that they're there right now because of me, because of my help. But nung na-issue ako, wala ni isa sa kanila nag-protect sa name ko. Kasi hindi sila, like, they wouldn't be where they are right now if they did. Madadrag sila, and I understand. And even smaller people na hindi naman nagsho-showbiz, have a career but doesn't do showbiz, smaller than the vast na abot ng mga nagsho-showbiz, but they don't really care. They're just there kasi it's popular. Or they're just there to get information, to get chismis. But mine is like hybrid. Hybrid talaga yung ng tao sa akin, like hate. As you can see, like, anong basis? If you can like put it here, you post ko just recently about the cakes even, diba? Well, we don't know. Malay mo, since sunod-sunod na yung invitations mo ulit ngayon, di ba? So, makikilala mo talaga kung sino yung mga taong nandyan lang kapag nandun ka sa taas. And even when you're down, parang people now gang up. Like here, sa Puerto Princesa, we're here, right? Meron dyan mga nakakasama ko sa labas, sa mga beach trip. Nagulat ako, like, they're smiling in my face. And then when the cake issue came out, they hate my freaking guts. Like, saan galing yan? Hindi naman tayo ganun ka-close. Wala naman tayong pinagsamaan para magalit ka ng ganyan. Parang hate mo lang ako dahil sa post. Parang can't anybody get to know me and be my friend? Parang yun lang.
Kasi nga you're very, di ba, open pagdating sa mga opinions mo, kung anong nasa isip mo, di ba? Parang ang dami mong comments. Wala bang ganun? I think kasi most of the people that they know, they keep on the safe side. They always do that. Kaya nga, di ba, na sinabi mo kanina na safe yung mga questions ko, it's because, syempre, let's say na, it's okay lang naman talaga to get bashed. Pero, sometimes, these bashers are, yung lumalagpas na sila dun sa, dapat lang nilang sabihin. Kagaya ng sinabi natin kanina na, ako lang yung kaaway nyo, bakit dinadama nyo na yung pamilya ko? Parang ganon. Pero still, di ba, yun nga, may mga unknown question na nag-revolve around people's head, pero it needs to spit out para masagot siya. Para mas maliwanag siya. Parang ganon. Kagaya ng sinabi mo kanina, yung about dun sa cake. Dahil dun sa cake issue na yun is, nabash ka, ano tawag dito? Kasi, binasa ko siya, through text mo lang siya ginawa. So, kasi kung sinabi mo yung comment na yun, through words, possible na may ma-misheard lang sila na word, but you did it on text. So, pwede mo siyang i-review bago mo siya i-post. And, ang dating kasi nun is na-generalize yung mga bakers dito sa Palawan. So, pinag-isipan mo ba siya bago mo Hindi ko pinag-isipan yun. Parang sentiment ko lang siya personally na bakit wala akong cake na mahanap sa malls, ganyan. Kasi malalaking establishment yung sinabi ko. Actually, nag-name ako doon, pero tinanggal ko. Kasi meron ako napagbilihan. And nung birthday ko, kaka-birthday ko nung May 29, pinost ko yun parang June 10 or something. Parang, or June 8, something like that. So, meron akong hinanain talaga na sa mga cake. Kaya parang, di ko na alam na may mga private cakes. Walang nagsasabi sa akin because probably they hate me. But aside from that, after ko rin mag-birthday, namili ako sa mall ng parang sandamakmak na pastries kasi yun lang yung nakita ko. Pagdating namin sa bahay, may amag na. Kumakain yung anak ko din nun. Mahilig kami sa bread. So, sabi ko, oh my God, sayang yung pera. And hindi lang yun. Kaya nga may sanitary permit na kailangan. And it's not true. Kaya nga sabi ko, pag tatakbo akong mayor, wala nang mayor's permit. At least may pa-cake party sila. Dapat nga invited ako dun eh. Parang ang bitter lang na hindi ako in-invite. Sobrang petty na parang sino ba nag-ano nun? Mas nakakatanda yun sa akin. Sure, ako yung nag-organize nun. If it was a Gen Z who organized that or thought of that, they'd be so game. Let's invite Imelda. Pero since it's older people, bitter, syempre feeling nila, inatak yung livelihood nila. Actually, na-boost pa nga yung businesses nila eh. Sobrang daming nag-order sa kanila. Even Uma, yung pinromote ko, sabi nila, ma'am, thank you, ang dami naming sales. Baka bang ako ina-attack. Diba, that's a marketing. For them. For me, hindi naman monetize yung Facebook ko eh. I'm not earning from Facebook. I'm always reported eh. Talaga? Dami kong violation, community guidelines. Kahit sa TikTok? I don't do TikTok. Medyo parang old na ako for TikTok. Talaga? Kasi sa TikTok, dance, parang feeling ko masyado na akong classy for dance. Nagiging long form na nga siya ngayon actually. Pero, ayun, di ba? It's a good thing eh. Kasi, di ba, parang, parang it's like an awareness dun sa association nila na may mga ganito, baka kailangan ninyong tulungan or whatsoever. Pero, yun nga, since they don't know the story behind it, they think na talagang inalipusta mo yung actually, gawa. Sa Manila, if I say something like that, ang magko-comment dyan, friends mo, sasabihin nila, dito ka mag-order kasi, or, eto, try mo to. Diba? Pero parang, where's this hate coming from? Pwede nyo naman sabihin na, eto, i-promote yung business nyo sa comments ko. Or, ay, hindi pala kasi sila makapag-comment. Tinurn off mo ba? Dati pa yun. Nung ako sa K-pop. Kasi grabe din yung K-pop fandom. Oo, sobra yan. So, kakalabanin ko yung part of Princess. That's nothing to me compared to Duterte, compared to the K-pop fans. That's national. This is just provincial. This is nothing. And, in the end of the day, ang mga Palawenyo, they don't really, hindi sila nagtatanim ng sama ng loob. Parang for them, it's nothing. It's just an online war. In person, wala yan. Kasi, lumalabas ako dito, wala namang nag-hate sa akin. May iba, ayaw mamansin, or nagtatago pag nakikita ako. But they're embarrassed more so.
So far, sa nakikita ko. And tingin ko naman wala. Ganyan lang, parang online rambulan lang sila. Pero grabe, sumikat yung Palawan, nakaabot sa Manila. Actually, nakakatawa kasi yung may-ari ng studio na pinagsushootingan ka ng podcast, sabi ko sa kanya, wala akong shooting this time kasi nasa Palawan ako. Sabi niya, mag-review ka doon. Alam mo ba yung trending na issue doon? Yung about dun sa cake. Na sabi niya, kilala, ano siya photographer. I think na napicturean ka na niya or whatsoever. Sabi niya ano yung nag-comment and then medyo maingay. Sabi ko, okay. Sabi ko, nabalitaan ko nga yun. Sabi ko, yung kind lang talaga. Kasi I usually do like food reviews. Kapag hindi masarap, sinasabi ko rin. But it is on parang coaching type siya. Na it could be better if you added this, ganyan. Pero yung sa'yo kasi straight to the point. Like, sinasabi mo kung ano yung ayaw mo, kung ano yung... Here's the thing. If Chris Aquino didn't do her Chris Aquino ways, like, she wouldn't be Chris Aquino. If Delima isn't the way she is, she wouldn't be Delima. She wouldn't be famous. Everyone else, if Martha Stewart didn't cook, she wouldn't be, like, parang ganun. And if I didn't say the truth, it wouldn't be me anymore. Kaya nga pag may sinabi akong truth na news, kasi it's the persona. And people enjoy it, whether they like it or not. They are actually very entertained. Parang, tawa-tawa sila doon, di ba? Parang, oh my God, nakakatawa to. Somebody did it. Somebody had the guts. Actually. Kaya nga sabi ko, napaka-fearless niya kasi imaginein mo yung mga naging previews na news about you is talagang, yun nga, it's the nation, it's not just Palaweños. The K-pop nation, ang laki niyan, sobra sila magmahal sa mga idols nila. And pero it's still a good thing. Napagod ka. Napagod ka sa mga sinabi ko. Ang dami kasi, di ba? Parang, oo. Dami mong lalaman tuloy. Imagine in just one simple post, di ba? Ang dami palang hidden story about it. And ang daming pwedeng magbago. Ang daming nangyari, actually. Di ba? Yeah. And I'm sanay na. Like what I said earlier, sanay na akong hindi invited. So, hindi na ako parang, hindi ako invited. Diba? Sanay na ako eh. And pinatatag ako nun, like, experiences for me or for others, kahit pag mas mahirap yan, magiging stronger ka. So, if you have bad experiences, always think it's gonna make you stronger and never give up. And if I have anything to teach others with my story, if people bring you down, it's because you're already above them. So whether friends turn on you, i-betray ka ng mga kaibigan mo, it's because they've always been jealous of you. So in the end of the day, we die alone. So die alone. Don't ever depend sa energy ng friends mo. Even though kailangan mo ng kausap, talk to ChatGPT. Now, there's ChatGPT. Kasi people, sabi nga nung Rastafarian, yung mentor ni Bob Marley, do not trust anyone. That's the fall of your kingdom if you trust people. Unless you need their expertise for work. But if it's personal, like your problems, your story, the real you'll always be afraid of that person because they know your secrets eh. And I have nothing to lose whether ano pa yan, kahit ano pa yan. I have nothing to lose. Kasi honest ako eh. Kaya kong harapin yan. Yun yung maganda pag honest ka. Kahit i-break ka nila, honest ka. Walang masisira sa'yo. Kasi nakikita mo naman yan sa tao kung stress sila, kung sobrang wala na silang makain, or whatever, kung anong pinagdadaanan nila. And I don't think nakikita yun sa akin. Kasi hindi mo naman kasi masyado, di ba? Parang, masyado lang nila nakikita yung side kung saan ka, kung paano ka napapublic. And I really admire you asked me for an interview kasi you're a woman, you're not someone na parang hater, you have like very open-minded person ka, very open-minded, and I like that. Sana you keep doing this kasi it's nice. Oo naman. Kasi actually, ang tawag dito, nung simula siyang pumutok, tapos, kasi may flight na talaga ako dito bago pa nangyari yun. So sabi ko, what if interviewin ko siya? Kasi wala akong team na nandun, and pauna kanya ba ako kasi parang nararamdaman ko na parang sobra na yung na-receive mo mga comments and whatsoever. So medyo hesitant pa rin ako. And then, nung nirelease ko yung second episode, which is yung kay Miss Francine, na medyo matatapang yung mga questions, sabi ko, sige, invite ko na siya.
Kaya nag-message ako noon madaling araw. You're a startup podcast. Startup meaning bago pa lang. And I really, wow, nagulat ako na I checked your profile. Okay, bago pa lang siya nagpo-podcast. And she's really trying to hit the jackpot here with, wow, how can you, what's your mindset? Why me? That's so fearless of you. Wala. It's just that kasi parang every people wants to be heard. That's what I think. So, gusto ko na, kasi nakikita lang naman natin, sometimes nakikita natin one-sided lang. We should know the other side of the coin. Always. And you just, kakarating mo lang, di ba? Kakagabi. From Manila. And straight away. Sabi ko nga sa scout manager ko, chat mo nga siya. Sabi ko, backupan mo, nag-message na ako sa kanya, pero try mo pa rin. The backup was nice. If there wasn't a backup, I don't think I would have said yes. Kasi parang may professional vibe. Sabi ko, okay, may pinag-aralan to. Alam niya yung ginagawa niya. Kasi meron kang backup. Ayoko yung parang... Out of the blue. Oo, yung parang people na nagka-cloud chase lang. Yeah. Well, actually, that's my next question. Nung tinanong kita or nung mag-message ako sa'yo, hindi mo ba naisip na, ay, porke maingay ako ngayon, parang iti-take advantage nila? No, kasi yung mga radio station dito sa Puerto reach out to me. And may mga media din na nag-reach out sa Manila. They wanna interview me kahit daw phone call lang. So when you reached out, I was like, that's better na face-to-face. I like that. So sabi, tapos ikaw mag-a-adjust and you're making me feel very safe. I told you, hindi ako makaka-answer ng maayos, di ba? Sabi ko, I can't answer right pag parang I feel uncomfortable sa question. So, sabi mo rin, you won't do that to me. And hindi siya fake. Hindi siya sounding fake. So, I was, let me do this. Hindi let me try it. Let me do this. And I appeared earlier than the schedule because I'm excited to meet you. I'm excited about this interview. Thank you. Kasi, di ba, parang yun nga, suntok sa buwan lagi yung invitation ko. Okay. Kasi, imagine, I only have like 500 something followers pa lang dun sa page. Kasi I'm starting talaga. Tapos, titingnan ng nung mga celebrity na ini-invite namin. And they see na, ang liit. Bakit? Ano pakinabang na magkakaroon ako dito? Panigurado, konti lang ang views na makukuha ko dito. So, anong sense? Diba? So, parang, thinking, parang from your side, kung ako yung babasa ng message. Kasi I put there na I will not milk on your issue. Kasi, di ba, I don't know if you remember that, na may quote and quote na hindi ko siya gagatasan. Kasi hindi pa naman ako nagmamonetize. So, Hindi ka pa nagpapanit. Oo. So, hindi siya nagme-make sense. I just want to know about it. I just want to know about your story. I don't really care if you're starting or not. Everybody started from something. And I'm not a person na magta-take advantage. I like this. Actually, I like that you're a startup kasi I'll be more open and I can be myself. Yung parang wala akong pressure na, si ganito yung nag-interview sa akin, I have to pretend I'm this, I'm that. Diba? Parang you, being who you are and being fearless, being, ano tawag mo doon kanina, suntok sa ball, makes me want to also, I'm being inspired. I'm being inspired by what you do and I support people who start something because everybody starts from something. Everybody starts from nothing. Yan. Yeah. Nakakatuwa lang kasi 'di ba, parang it's so light yung conversation kasi ito lang naman talaga ang podcast 'di ba? Hindi dapat siya nakaka-pressured na sabi. Kaya ko lang talaga sinend sa kanya yung ibang gusto kong question kasi ayoko na meron dong mga offensive na questions na ayaw mo sagutin. That's why, sabi ko, run through mo lang kung may mabasa ka na feeling mo. And she mentioned that she just want respect on the questions. Yeah. I just want respect. Yun yung pinaka-pet peeve ko pag hindi na ako ni-respect kasi there's nothing to disrespect about me. Parang I didn't do anything disrespectful. I can hurt people, but I'm only saying the truth. Then you said, truth hurts. Diba? Lizzo. Pero, paano ka nag-come up sa pagiging sobrang open mo and sobrang, parang, anything you wanna say, you voice it out? I was just bullied. Always. I was bullied and I was always quiet. Mga nakikita ko ngayon, sasabihan nila ako, Imelda, ano nangyari sa'yo? Bakit
nagkaganyan ka na. Dati tahimik ka lang. Dati di ka nagsasalita. Pero, nung marami ng masasamang nangyari sa akin, dahil sa pananahimik ko, kunyari, marerape ako. Alam mo yun, may manghihipo sa akin dahil sa pagiging tahimik ko. Or, parang hindi ko alam na I'm supposed to do what I'm not supposed to do. Parang sineset up ako ng mga tao. So I'm like, oh no. Me being quiet is not doing me good and anyone. Kailangan mo laging maging palaban sa buhay na to kasi kung magpapaapi ka, nabuhay ka pa. Hindi yun strategy. Napahamak ako dun. And I'm not gonna do that again. And I'm voicing it out because I'm also lifting the ceiling for the Philippines to speak up. There's no change that's gonna come if you keep quiet. Whether it's be injustice or justice, speak up. Kasi if you don't, you're not gonna exercise your rights. You know, and if you only know, there's deeper stories na ayoko munang buklatin kasi medyo heavy. Heavy na kanina, magiging heavy pa. Pero marami na akong pinagdaanan na tao. So, I'm like a lola, basically. Oh my God, magiging meme to. Ano lola? Kasi may mga nagko-comment sabi, isa niyo to kay Lola Imelda. Kasi nga, parang I'm so wisdom. Ang dami kong wisdom. And some recognize that. Nice. At least, di ba, they don't just see you as kung ano yung, kung nakilala ka lang dahil dun sa mga issues. Marami. And isa pa palang reason kung bakit nag-reach out ako sa'yo is because isa dun sa mga posts mo is naramdaman ko na stressed out ka na. dun sa parang you're just telling the truth. Bakit Na-stress ako kasi yung mga high school bullies ko, taga dito kasi talaga ako sa Puerto. Taga dito ko. Yung mga high school bullies ko sa PSU, bigla silang nabuhay. Like, yung first year high school ako, for example. Yung fourth year sila, they randomly call me and tell me how poor we were, how hindi, daming insults na ayokong sabihin kasi baka magkaroon kayo ng idea. Sino? Hindi. Kung ano yung mga insulto na super matitrigger ako. But, yun, lagi na sinasabi, ang baho mo, mahirap ka. Diyan ka na sa baryo nyo, taga-baryo ka, baryotic ka. Like, random calls, like, throughout the day, ganun kalalang bully. They surfaced. And nung nakita ko yung friends ko na kasi sila ngayon eh. Kasi nung sumikat ako, bigla na silang, hi, I'm so proud of you! Nung kasagsagan ng aga-artista ko. Kasi that was way back 2007. Nung kailan ba ako nag-high school? First year high school. Basta, nabuhay sila. Lahat ng mga kababata ko dito, nabibilang lang kasi yung mga half dito. Nabibilang sa 10 fingers. Kaming mga half-half na mga nauna dito, anak ng mga foreigner at Pinay. So, lagi kaming lutang na lutang. And I'm one of those, parang from riches to rags kasi kami. Oh. Yeah. So, nalugi yung business hanggang sa people take that against me kasi parang siguro, ewan ko kung anong nakikita nila sa akin. Hindi naman ako nagagandahan ng sobra sa sarili ko. Sakto lang naman. Pwede na. Alam mo yun, may mas magaganda pa. Pero, yun yung experience ko sa kanila na nabuhay sila nung yung cake issue na yan na akala ko okay na kami. Akala ko they were sorry. And then, nabalik yung pait nung wala akong friends. Doon nagsimula yun eh, wala akong friends. Nawala yung tiwala ko. Lahat nagtulungan against me buong high school. Kulang na lang mapuno yung CR ng name ko. Ganon. Tapos kapag nagta-talent portion ako or may sasalihan ako sa school, papansin daw ako. So, in the end, they didn't have the freedom. Lalo akong nagrebelde. Lalo akong, that answers your question. Lalo akong nag-flourish, sumikat. Kasi, baka yun ang meant, they were really playing a role at the same time to be who I am today. Thank you sa inyo. Thank you. Thank you sa inyo. I don't wanna see your ugly faces, promise. Kasi, they're telling me I'm ugly. Ang dami nilang sinasabi na masakit talaga. Like random. Imagine, bata ka pa, tatawag, tapos magpe-pretend sila ng ibang mga boses. Grabe. Minsan gagamitin pa nila yung crush ko. Pag nalaman nila kung sinong crush ko, yun yung ipapatawag nila. Tapos insultuin ako ng crush ko. Grabe.
Ganyan ka na lang, bullying dito. Sa Puerto? Ay, yun sasama ng ugali ng mga tao dito. I'm actually the nicer version. But, I mean, sa insulto, grabe mang insulto mga tao dito. Pag yan nabuksan, titiklop ka talaga sa sakit nung sasabihin nila. But, thank you, yun yung training ko. Kasi, we know, kasi nandito ako 2009, 2010 hanggang 2015, nandito ako. Mhm. So, ang daming mga pageant na nakakapasok sa national. And I know, nakikita ko kung gaano sila ka-supportive. Kasi ramdam mo di ba? Yung votes, yung lahat-lahat, yung posts and everything. So, I see them as one for all for one. Dito? Parang ganon. Dito? Doon sa support ng tao lang. Kasi I know what you mean. yung pagpo-post nila na they are, maybe because they are just proud na nagagamit yung pangalan ng Palawan or Puerto Princesa kasi taga dun sila. Pero di nyo ako mapapalis kahit anong kembot gawin nyo kila Mayor. Taga dito ka talaga. Taga dito talaga ako. Ay nako, my God. Meron pa nga akong in-out na kabit, may mag-asawang nag-away. My God, dahil sa cake. Alam mo, dapat ikaw ang newscaster ng ng mga chismis. Kasi you're fearless di ba? Hindi ko kaya. Actually, kaya ko to once in a blue moon. Kaya kong i-take, give it to me. Pero hindi araw-araw. Do you read comments ba? I do, but simula nung nabasa ko, napanood ko si Sian Gasa sa interview niya. Kay Aga Ching? Nung napanood ko yun, sabi ko, oh shit, di na siya nagbabasa. Kasi wala na ring point. He knows that it will affect him. So, hindi na rin ako magbabasa. Right now, di ko na chinecheck kung sino nag-share, anong sinasabi nila. And it's nice. Actually, napanood ko rin yun. Sabi ko, oh, that's a secret. That's why, continue lang sila sa ginagawa nila. Siya malala pa siya kasi ang lalaki ng mga tinitira niya. Catherine Bernardo. Grabe. Kaya, minsan yung mga ganyung personality, I don't know pero siguro, mapapansin nila to, parang medyo attracted ako sa mga may issue. Why don't you interview si Sian Gasa next? Kung papalag siya, I mean, kung nag-message ka na siya, hindi. Oo. Alam ko na dito siya sa Pilipinas nakaraan kasi di ba na-interview siya niya Aga. Pero parang feeling ko ma-intimidate ako kasi feeling ko kakainin niya ako ng buhay. Grabe yun. I mean, I think naman siya, mabait. Mukha naman siya mabait. Mabait naman yan. And he needs to be heard. Kasi di ba yung last na issue na binoise out niya is natanggalan siya ng social media. Imagine, I am very fascinated dun sa mga nagiging successful na artista or beauty queen na walang kasiraan sa comment section sa kanila. And that's Catherine Bernardo. Diba? Si Marian ngayon, ang daming hate, diba? But si Catherine, you'll never see anyone say anything bad. Sobrang love ng tao si Kat. How do they do that to the psychology of people? Diba? Yung image. At saka hindi rin kasi siya pumapatol diba? Kumbaga parang she stays what she is. Kung ano mo siya makikita sa movie, parang yun yung nasa binubuhay niya. Kaya, di ba si Catherine is nakilala sa Mara Clara? So, sino ba siya doon? Good girl siya doon di ba? Kaya nga, parang ang image niya kahit outside movie siya, parang good girl pa rin siya. Kaya nga nung meron siyang movie na parang rebelde siya, talagang pumatok din kasi it's another side of her personality na bagay din ba sa kanya or diba? And she had advisors ever since. Kasabay ko rin siya nag-artista. Star Magic ako nung Star Magic siya. Yung Mara Clara yung script namin for Agua Bendita for that audition. And nakikita ko siya palagi sa audition. Yung friend ko noon, yung gusto niya si Daniel. Di pa sila ni Daniel noon. And si Catherine talaga, galing siya sa mayamang pamilya. So she had the best advisors ever since. Yung mama niya kasi, businesswoman. So they went in with a very clear mind. This is our direction. Wala rin ako masabing di maganda sa kanya. Kasi ang bait din ng team niya. Like meron siyang group of team na puro babae, tomboy. Yun yung team niya. Like, yun yung kasama niya everywhere, entourage niya. And they're very nice. Di sila yung parang mayabang. Di ba mayroong mga team na parang mayabang. Parang, kasi ito yes, yung namin. Oo. Sa kanila parang, yes, opo, ganun sila. Nung na-meet ko yung team niya nung nag-Century 2 na super buds ako. Oh, that was last year?
So I was able to talk to her. Pinasabi ko sa team niya, if she needs a personal trainer, I can train her since she's going to Palawan once in a while. If she needs a trainer sa Palawan, I can train her. But she has a trainer already for fitness and nag-video call and all that sila. So kahit saan siya magpunta, meron talaga. Sayang. Wanted to train her. Part ba siya ng ginagawa mo ngayon? Like what? Yung sa August? No? I mean, part ng regular na ginagawa mo, like parang job mo siya ngayon. Yes. I'm quite expensive though. I'm 60K per month. And yung mga clients ko, mga malalaking business woman, owner. Yeah, it's okay. It's hard, but it's okay. Okay lang yun. Well, tingin mo ba yung mga kasi di ba it's been magti 10 years na simula nung after nung ano. So kung hindi mo kaya yun pinagdaanan, yung mga part na yun, do you think? I think I'd be stagnant. I think I'd probably be with a rich man as my source of income. Or if I became beauty queen since 10 years ago, yeah, that would be my source of income, a rich man. I'd probably be stagnant. I did an upskill. Now I'm a bartender. I know how to bartend. Nag-DJ ka. Nag-DJ ako. I'm a personal trainer. Lahat yan may certificates ako. Nice. Diba? So, if I didn't do that, ang pinakamahina lang ako language. Ikaw ba? What do you mean language? Mahirap. Hindi ko na kayang mag-aral ng bagong lingwahe. Nag-Spanish ako. Oh. Pero, since hindi ko siya napapractice, wala rin. Mahirap ba? Ang ganda kasi, kaya ang first step mo lagi ng next language mo is Spanish. Kasi may mga common words. Ang Tagalog, di ba meron tayong mga adapted na words from them. So, mas madali mo siyang maintindihan. Pero yung mga, kasi may gender ang verb ng Spanish. So, parang ang dami mo pa rin siyang pag-aaralan. Hindi din siya ganun kadali. Well, kagaya nga ng parang pag magpa-practice ka lang din ng English, you have to watch, you have to hear it every time. Dito mo siya inaral? Sa school dito? Hindi. Nag-online class ako. Oh, 3 years lang daw to get citizenship. Citizenship. Sa Spain, ang Pinoy. Oh. Alam mo ba yun? Yung tito-tito ko nandun ngayon, he's a makeup artist. And sabi niya, 3 years lang na dito. Kaya dapat bago ka pumuntang Spain, naaral mo na yung first basic. Sayang, di mo tinuloy. Well, kaya ko lang siya gusto is because salesperson ako. And I have bilingual workmates. Nakukuha nila yung benta. Dapat benta ko kapag yung mga Spanish, gusto nila Spanish speaker talaga kausap nila. Kasi they express Let's talk about Spanish bread. Charing, hindi. May natikman ka ba Spanish bread? Wala. Masarap. Nakita mo yung insulto na parang sa kanto ka pa bumili. Huy, masarap ang mga tindahan sa kanto kaysa sa mall. Oo. Mas malambot pa. Actually, may mga nagsasabi nga, bakit daw kasi yung tigdudos daw sa tabi-tabi, yung binili mo? Masarap man yun. Oo. Sarap man yun. Ang inutukoy ko iba. Hindi nila binasa. Kinuha lang nila yung offensive. Iniwan nila yung hindi. Ewan ko bakit ganun nila ako i-read. Nakikita mo rin ba? Yung parang, why would you get the offensive parts and not actually include yung mga important parts? Like, actually, almost about the post. But it's not about the post. It's about their beef with me na I'm not even close with you. Bakit ka galit na galit? Hindi tayo magkakilala. Di ba? Are you a hater ever since? Tigil mo na yan. Tigil mo na yan, Mare, kuya. Di ba? Oo. If you want me, come get me. Charing. Ilagay natin yung location saan kanila makikita. Wag! Oh my God! Baka may dala na silang cake. Basta tapunan nila ako. Ay, wag. No. Grabe naman yun kapag gano'n. Sila maglinis. Mayayari sila. Ay, hindi naman ata ganun ka-violente yung mga taga-Palawan. Masakit lang magsalita. And they will prove you wrong. Oo, kahit na mali sila. Kasi ang daming mga taga-Manila, ha? Ang dami rin mga taga-locals na nagsabi, totoo, wala naman talaga dito masarap. Pero, meron naman. It's just that it's not,
It's not the best. It's okay na for the province. But, it's you have to message them pa. Hindi siya readily available. Alam mo yun? Pa siya, parang order to, parang made to order. Yun. And then sabi pa ng iba na, kulang yung mga, ingredients kasi dito. No, it's not. Kompleto tayo sa ingredients. What are you talking about? Diba? If you're good, you're good. Pero, hindi ko sila pina-personal. Hindi ko in-expect yun. Sa totoo lang. Parang, nagtatanong ako kung wala bang magaling na baker. So, pero that's a question. That's a question. Wala bang magaling na baker dito? Wala atang magaling na baker dito eh. Parang pwede naman nilang sabihin na meron ako. Try mo yung cake ko. Pero yung comment nila parang, ayop ka! Oo, di ba? Dapat, oo nga. Bakit nung mga time na iba, wala ka na bang ibang natikman na cake? Yun lang talaga? Meron naman. Pero alam mo yung cake to go? Oo. Alam mo yung yung pinost mo that's a devil something. Hindi. Yung Toblerone yun. Yung Toblerone. Oo, masarap. Yun, na-miss ko lang. Kasi taga-Pasig ako, tapos nag-Mandaluyong ako. So, nung nasa Pasig ako, doon ako sa may rotonda banda, nag-aabang so, nakikita ko yung cake to go doon. So, nandun lang siya sa kanto ng namin barangay. And readily available siya. Anytime you want, anytime you want, mag-Netflix ka, tapos may konting cake. Kape ka. Yun yung gusto ko sana na saan ako bibili? Ayoko yung lasa niya. Natikman ko na yan. Na-try ko na. Hindi naman pwede tikman ko lahat ng cake, di ba? Yung matitikman ko lang, yung mga natatimingan ko lang din. Well, isn't it like part of the reason? Kasi kung ako yung makikinig and I'm a baker, I'm a business owner, iisipin ko na yung hinahanap mo is, kung gusto mo na mayroong readily available na ganun na quality ng cake, what I'm thinking is, the price is aangkop ba siya? Like, magpo-provide ako or magpo-produce ako ng ganito karami. For example, for a day, meron akong 5 cake. Mabibili ba siya? Afford ba siya ng palaway niyo? Yun nga ang problema. Kasi lahat nagtaasan ng bilihin. Tapos, yung sweldo, ganun pa din. It doesn't make sense. Yes. Like, I saw this article about is 50,000 comfortable to live in the Philippines as a monthly income? Hindi daw. It's short and you can't have a savings with 50,000. You need at least 65 to at least have 1,000 in savings and pay all your bills, live a comfortable life, have a vacation. Like, it's so unfair. While the rich gets richer because of the favors for them, yung mga nasa politics, sila lang yung mayaman. Yun nga, kaya sabi ko nga, at sabi mo rin, sorry, ang future talaga, kabataan yung mag-lead sa politics. Kasi, ang ganda pag sila, may nagagawa. Pag matatanda na parang, I don't know, they're not really caring. They don't have new policies, new innovation or help for the humans. Parang they're all about sa akin lang to, share ko to, commission ko to, or ito lang ilalagay ko sa roads kasi kailangan ko yung pera na to para mapagawa yung resort ko. Alam mo, and then it's not even under their name. And we all know it. Alam mo, before, I wasn't aware of this. I had to research from people. Sino sila? Sino tong nakaupo na to? Anong ginagawa niya? And so far, like, grateful ako and I'm thankful talaga na kilala siya ng mga group of friends. Or, ay, ano yan? Ganyan yan. Ay, sinasamba mo yan? Ginagawa niya, alam mo yun, naririnig ko talaga yung ginagawa nila. And, meron bang pwedeng ireklamo? Kasi pag nakarinig, kasi nakakatakot na yun, ayoko nang mag-go sa ganun, di ba? Baka papatay na ako. Livelihood na nila yun Pwede ako mag-sarcastic na patama. Kagaya ng ginagawa ko ngayon. Hindi na ako attack directly sa baker. Hindi ako nag-sorry kasi nga, nagtanong lang naman ako.
Yeah, basically, hindi. Oo nga. Parang pa-question naman yung sinabi mo. Then, on the latter part of that post is, describe mo na siya bakit gano'n yung last or bakit gano'n yung klase. Which is may hidden story din pala siya na hindi alam ng mga tao kung bakit gano'n kaka-affected dun sa nakain mong cake. But anyways, yung mga ganong bagay kasi, yun nga, may mga hidden stories na hindi sila alam and we don't know how they react eh. Pero for you ba, ano ba dapat yung limit ng isang mga nanonood or kagaya mo, sobrang open mo kasi sa tao eh. Like, for kung ano yung nasa isip mo and parang you throw it out eh. From your throat, parang ni-spit mo siya agad. So, maraming mga tao na may sarili din silang opinion, tas against sila sa'yo, ilalagay nila sa comment, but sometimes, it sounds like it's harmful na sa'yo. Ano sa tingin mo yung dapat boundaries ng bawat tao? Well, we have a freedom of speech, sabi mo nga kanina. But, dapat, ano ba yung mga alam nila na dapat boundaries din nila? I mean, kung ano yung sinabi ko, dapat hanggang dun lang din yung sabihin nila. Diba? Parang, i-mirror back nyo if you've got offended. I-mirror back yung ginawa ko. But, going under, ano may tawag dito? Under the table pa. Below the belt? Yun. Meron mo kayong alam na under the table sa ano? Iba yun. Fixer, ganyan. Wait lang. Wag nang below the belt. Kasi, pag kilala kita at inalam ko kung sino ka, baka magulat ka, ilabas ko sa post ko yung baho mo. Hindi, just, be very careful. Kasi ako, I'm careful, hindi ko naman nilalabag yung batas. Wala akong pakialam kung ma-offend ko kayo. Kasi I'm just speaking the truth. I know I'm factual. I know I'm factual. But, kung na-offend ka, para sa'yo yan. Kung hindi, hindi. Di ba may iba na gano'n? Si senyora, gano'n naman. Oh. Bakit sa akin parang sobrang big deal? Why can't I be who I am? But it's okay. Hindi naman ako na-monetize, pero sana wag lang below the belt. Ano yun nga? from being, sabi ko sa iyo, di ba, parang we try to revolve it dun sa bio mo sa Facebook. Di ba? Unbothered. Kasi unbothered. Why? Why unbothered na? Actually, chinat-GPT ko lang. Best friend nating lahat yun, don't worry, I do that too. Sabi ko, ano ba pwede kayo bio? Sabi niya, you are the unbothered. Put it there. Like, sabi ko, sige. Unbothered. Kasi hindi ako bothered. Like, I know how to protect myself. Yeah. And like what I said, unbothered ako kasi whenever I post, I make sure na wala akong nilalabag na batas. And pag wala akong nilabag na batas, I know that post will be safe. Ang hindi lang ako safe with is yung, I guess yung mahina yung pag-intindi. Like, siguro wala silang... Kung paano siya na-interpret ng audience mo? Oo, kung paano siya na-interpret ng audience ko. Wala pa silang nakikilalang kagaya ko siguro sa circle nila. Di ba? Baka hindi sila exposed sa mga kagaya ko, ganyan. Which is I like about you. Kasi parang na-acknowledge mo na ganitong klase ka. Diba? Which is, ako kasi, usually kasi since galing ako sa mga, parang minsan people pleaser kasi ako. People pleaser ako before. Kasi, napapansin ko na whenever I have to ask a question to someone, I need to make sure na hindi ko siya ma-offend. Yan ang gusto ko rin sa mga Pinoy. Yan ang gusto ko. Pag ganyan ng Pinoy, ang sarap. Ang sarap kasama. Pero, yun nga, pag worst comes to worst, masakit din. Kasi never siyang naging masama sa'yo eh. Kunyari tayo, friends, never ka naging masama sa akin, tapos people pleaser, karamihan ng Pilipino, people pleaser. Mama ko hindi. Mama ko, din siya eh, blunt. So, pag sinabi niya, mukha kang pok. Huwag ka magsuot ng ganyan. Ganun siya. Nadala ko yun. Akala ko, ganun lahat ng nanay ng Pilipino. Okay. Akala ko, normal yun. Iba yung rehistro sa akin. Ewan ko ba, bakit iba akong mag-isip? Siguro kasi, basta, malalaman mo rin yan. Well, marami kang pinagdaanan. Sobra. From bullying and then... Hindi lang yun. From very beginning. Yeah. Heartache, heartbreak, I've experienced at a very young age, 2 years old. My mom got divorced. Tinagaw ng kapatid ng mama ko yung asawa niya.
So, nawalan ako ng dad to my aunt. Yeah. So, that is, yeah. Walang people-pleasing sa amin. Kaya yun, masakit pag yung people-pleaser na kaibigan mo turn against you. That's the most painful. Kasi ang bait niya sa'yo eh. Tapos you hate me deep inside. So, buti na lang di ka na people-pleaser. Kasi, para rin kayong matulis na. Kasi yung, sometimes, yung mga ganyan, yung mga nagba-backstab sa'yo, or hindi mo alam na, at yung parang in the middle of your journey as a friend, bigla kang i-betray. Yung pala may jealousy na nangyayari. Sobrang hirap. And yun nga, hindi rin talaga kasalanan yan, yung jealousy. Sometimes it creeps on me too. Jealousy creeps on me kasi I was programmed to be jealous from my cousins, to my, di ba, parang kino-compare ako lagi ng lola ko, or parang I try to always reprogram my system na nag-yoga ako, nag-meditation ako, na why am I getting jealous? Like, I can look what I have now. Pwede naman tingnan ko kung anong meron ako, na wala sila, at meron sila, na wala ako, and it's all good kasi we're coexisting, mga ganyan. Pero I'm not perfect. It still creeps on me when I see someone beautiful. Parang, di ba, parang I don't know where these emotions come from. And then I have to remind myself na, okay, love yourself. Love yourself. Lagi ko na-remind sarili ko, just love yourself. It's okay. They can have their own piece of the cake, and I can have my own piece of the cake. Tama ba? Share of piece of that. Basta yun. Yun lang. Minsan naman, may hindi mga gaganda, pero ang gaganda ng sasakyan, ang gaganda ng bahay, or happy sila, na nalulungkot ako. Pero hindi yun jealousy. Parang, buti pa sila. Pero, jealousy pa rin yun. So, sabi ko, correct myself, love myself, pagyamanin ko kung anong meron ako, kahit na maliit lang, gano'n na lang. Pero, it's human. It's human, and hindi natin kasalanan na wired tayo to be jealous. Sobrang jealous natin, ginagaya na natin yung Koreans eh. Although, I like their shows, diba? Pero what it's doing to our Filipino men, nagpapagawa na sila ng ilong, feeling nila gwapo yun. No. Oh, yeah. Yun nga, yung about dun sa K-pop issue. Actually, nabanggit mo siya kanina, diba? And na-mention ko rin sa'yo na I've been like supporting this rising P-pop groups. And meron na tayong isang group na talagang namamayagpag ngayon, which is the SB19. Kala ko Beanie. Also Beanie sa girl side, diba? So both of them are really giving us, kasi nakita ko yon na parang, naalala ko, isa sa mga interviews mo is parang nagda-doubt ka nung nagpa-pageant ka. Na parang, this is not me. Parang, meron ka mga, kasi parang, diba, scripted na nung mga time na yun, na parang, ito dapat yung galaw mo. And then, papasukin mo yung music industry because you love music by that time. Kaya nagkaroon ka ng album. Yeah. And you mentioned na parang gusto mo nga maging international pop superstar that time. Ano naging journey mo sa music? My mom kasi was supposed to have a record deal in Europe as a Filipina singer. But she was pregnant pala sa akin. So, she had to live that dream. And then, akala ko yun na lang yung gagawin. Kasi ang dami kong talent. When I was young, lahat ng lesson pinapa-attend ng mom ko. Ngayon nga nai-insecure ako, lahat ng lesson pinapa-attend niya. Singing, guitar lessons, piano lessons, anything sa sports, swimming, ang dami, dancing lessons, acting lessons, lahat yan after school. I-rotate ko yan every week all my life. So, kaya rin naging artista ako, nag-beauty queen ako. It wasn't coming from talentless beauty. No. I was really trained by my mom out of her frustration na hindi natuloy na pangarap niya. And sabi ko, I have to serve my mom. I have to make her proud. I have to show her na I can be this and that for her. Na parang, as you can see, music now is disposable. You can't even digest new music anymore. Because new music now, ang daming magagandang past music na mas kailangan i-appreciate. Di mo, may sisikat na kanta, after 1 week, it's gone, or 2 weeks. Best na yung 1 month, 2 months, diba? But it's so disposable. You put all your energy, your time, and then you're not gonna earn because music is a dying industry. Kaya
I just invested 500,000 for my music career back then, and then I didn't get anything. Yun yung naglabas ka ng mga songs mo? Yeah, music video. Then, tinanggal ko kasi parang puro hate. Kasi pag nagkakaroon ako ng frustration with anything I'm starting, I try to, nagrarant ako. It's emotionally charged. That's why I'm offering my masterclass for going viral. Kasi nga, when it's emotionally charged, people bite into it. Sobra. And I bank on that. Although I'm not earning, it's giving me attention and leverage for brands to find me. Like you like my brand and you like honesty and I resonate with you. And I know there are brands that are also honest. So I have to be visible at some point. Kasi I think the new 20s is 30s. Especially with all this new science thing, the stem cell, the new whatever. There's gonna be super babies soon. Like, what the heck? Grabe ngayon yung mga bata, like 2 years old, they can read. Di ba? Parang dati nung nag-aaral ako, grade 1, grade 2, nagpapaluan pa yung estudyante tsaka teacher kasi they can't read, di ba? Pero grabe. Kaya, kailangan talaga ma-adapt yung bagong mga bagay ngayon. Kasi madaming nag-a-against dun sa pag-a-advance na kung anong meron ngayon, which is not, kasi look at the brighter side of it. Kasi sabi nila, nagiging mabilis na lang lahat dahil dun sa mga pagbabago. I mean, yeah, music pa, di ba? Parang everybody goes back to the classics dahil disposable guy music. It's not timeless. Yung mga music ngayon, it's just for the machine to keep earning from views and all that. And it's dying talaga. So, I don't know where this shift is gonna go. That's why AI or robots are here to save our lives. So, I don't know. A lot of people will lose their jobs soon. Except this. I mean, human talks. This is never gonna be replaced. The mind of a human cannot be replaced. Kasi si AI, nag-glitch pa minsan Oo, totoo. Yeah, so, that's not, hindi ako yung problema. Yun nga, like, the whole thing here, na gusto ko maparealize sa viewers, that's why I also accepted this interview. I'm not the problem. It's the system. And I hope magising na, gising Pilipinas, gising Pilipinas, gising Pilipinas. I'm not the problem. Like, I'm just trying to wake you up, to speak up. This is the new rally. You know, using your voice is the new rally. Hindi na to kagaya dati na magra-rally ka sa EDSA. This is the modern rallying. And what I'm doing, I might be subliminal and everything. Why don't you just join me? And let's make a change, diba? Let's love each other. I came home to Palawan to love my family, and Puerto Princesa is my family. I love it so much. I'm not gonna leave. I love it so much. And I don't know where to go. After this, I can go anywhere. I have a German passport. But I don't know where else should I go. I should love my family, and let's make the changes here. And vote for me as councilor or mayor soon. Tawa ka talaga. Oo, kasi may nag-message sa akin, sabi niya, meron na naman siyang pinost, tatakbo daw siyang mayor. So, hindi. Sabi ko lang, gusto kong tumakbong mayor, di ba? Hindi ko sinabing tatakbo mayor. Actually, I've been a comedian ever since. Comedian talaga ako, Nix. Comedian ako ever since I was young. Sarcastic lang, pero I'm a comedian. Like, dark humor, pero may pagka-innocent pa din ako. May pagka-bobo and may may pagka-gullible. So, I'm very easy to read. Actually, if you want, you can manipulate me right now. Joke lang. we're in a room. Nasa hotel room. Hello? Parang sexual. Wait lang. Hindi niyo ma-digest yung sinabi ko. Wait lang. Ayun. So, yeah. Alam mo ba kung ano slogan ko, guys? May slogan pag tumakbo akong mayor, para sa tinapay, para sa bayan. Oh, kaya mo? Kaya mo yun? Oh.
Gusto ko na nga pagawa yung tarp, tas i-post ko na agad eh. So, sila dapat ang una mong supporter. Kasi sila yung magsusupply sa'yo. Kailangan mo ng supplier kapag Para sa tinapay. Oo, tas pag nangangampin ako, tinapay, hindi ayuda. Hindi ko pwedeng kalabanin yung mga matatandang nagtatakbo. Medyo pera-pera ng bayan talaga yung pinaabot nila sa mga walang alam. Diba? At saka sa kapag yung tinapay yung ipapamigay mo, lahat ng member ng family meron. Oo. Diba? Padalan ko kayo ng cinnamon rolls. Charing. Ng ensaymada. Yeah. Gusto ko yung puto na sobrang milky, yung melt in your mouth. Nakatikim ka na ng ganun. Ano kasing puto siya? Like, purong gata siyang ginawa. Na parang pag kinagat mo siya, hindi siya yung mapakla. Like, or, di ba usually ang puto malabnaw yung pagkakagawa. Ito, milky na lasang-lasang mo yung gata na melt in your... What if may mga gagawa niyan, then dapat approve mo? Dapat Imelda approve, ganon. I mean, kung matapang kayo, Oo, saan ba pwedeng padalhin? Meron lang dapat drop off place. Kasi kapag nalaman nila yung place mo, dudumugin ka na nila. Alam na lang sa kanila pupuyugin. I mean, they can just reach out to me personally. Ayun, message na lang siya. We can meet somewhere here. Andit lang ng Puerto. Oo nga, andito ang Puerto, kaya wag niyo kong awayin. Kasi pag nakita ko yung mga mukha niyo, oh my God, unahan niyo ako, yari kayo sa akin. Dadaganan ko kayo, promise. Actually, may baon akong baril eh. Oh! Hindi joke lang. Huy, ano ba kayo? Si Sara Duterte nga na-survive niyo. Ako pa. Ano ba? Masyado niyo naman siyang ginawang controversial. Ayan, dami na tuloy interviews. Upcoming. Abangan nyo. It's a Palawan News, Pride na naman. Thank you guys. I love you so much, Palawan. It's not your fault. It's the system. Yun ang slogan mo. Oh my God! It's not your fault. It's the system's fault. Oh my God. Para sa tinapay, para sa bayan. Pag natalo yung it's not your fault, it's the system. Sa susunod na election, para sa tinapay, para sa bayan naman. Tapos lagi lang tatakbo. Kasi alam mo ba, kahit wala kang pera, basta may pambili ka ng tarp, pwede kang tumakbo. Talaga? Kahit high school graduate ka, pwede kang tumakbo. Pero di ba sobrang gastos ng campaign period? I mean, kung mag-aayud ako. Bagay. Because I heard, pisang kumakain ako sa... Ayuda ba tawag dun? Or... Ayuda na lang. Ayuda, oo. Kasi I heard, grabe yung support ng mga gustong tumakbo. Like, nasa isang fast food chain ako. And parang hindi pina-occupy yung area. Tapos may nagme-meeting doon. Kaya matigas ang ulo ko. Dahil nga chismosa tayo, nasa kabilang table sila sa likod ko. Nasa likod ko dito ako. And then I heard na, si ganito nagpadala ng blah, 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 M, kay ganito for the campaign. So see, it's happening. I mean, it's everywhere. Kapag may mga gusto mag-support sa'yo, like, they can hear this podcast and makikita nila kung ano talaga yung advocacy mo and everything. Merong magsusupport sa'yo. Reach out to naman. her. Actually, marami akong silent. Ayaw lang nilang makisawsaw. Kasi nga sila yung mababash. And nakita ko yun sa mga nagsusupport sa akin. Sila yung nag-aaway-away pag sinuport ako. So, naiintindihan ko kung silent lang sila. Pero pag tumakbo ako at kung saan yung gawin ko talaga yan. Kasi joke-joke lang talaga yan. Pero kung seryosohin ko siya, I mean, sana yung silent support nyo, mag-vote nyo din ako. Oh, nag-campaign. Oh my God. I don't know how long it is, pero panigurado. Okay lang ba? Kahit tatuan? Public service official? Kailangan, requirements ba na dapat malinis ang balat? Parang yan yung naboboto eh. Pero madumi yung budhi. Charing, hindi, biro lang. Naiinis na talaga kasi ako. Tingnan mo naman yung Palawan. Diretso na sila sa El Nido. Tignan mo yung Batarasan na una pa, na highly urbanized ang Puerto Princesa, but nauna mag-urbanize. Kasi, ang hirap pumasok sa Puerto, laming bawal. Pork nga bawal eh. Bawal Oo, bawal dito magdala ng pork. Lahat yan palusot. Yung mga pork namin dito, mga bacon, mga pork products, mga Pampangas Best Tocino na pork, yung tocino. Lahat yan, nakakalusot lang. Bawal yan. So, meron pala talagang... Merong nagbabantay and kailangan mong magpadulas to get these products here. Oh, I don't understand why. Hindi naman kaya gusto lang nila maging authentic lahat ng bagay dito.
Walang authentic sa Palawan. Lahat gaya-gaya. That's one of your point, di ba? Kaya nga gusto mo magkaroon ng something that they will, pag narinig nila tong product na to, ay Palawan to. It doesn't make sense for the people. I mean, your only source of income here, most likely, is business. And even business owner na may malalaking establishment complains if hindi masa yung kanilang pagsasilbihan. Pag medyo iba ka, medyo parang para sa turista ka, yari ka, hindi ka kikita. Kasi walang turista sa Puerto Princesa. Wala na. And I don't understand why. Kasi it's so boring. There's nothing to do. And as I was saying, I'm not attacking Mayor Byron, but he's 78 years old. He's a senior. I mean, in America, it's normal to speak against your politicians. People talk against their politicians all the time. They can say, oh, you're this, you're that. But they don't get banned because they're a citizen. So for me, he's old. He should retire. He's 78. He doesn't know how to make the city youthful. And all respects to him. So that's how it ends. Yeah. And bye, guys. Thank you so much for being here, and thank you so much, Miss Imelda, for being one of the guests of this starting podcast. And sana tuloy-tuloy pa. Panigurado maraming hindi ko ito turn off yung comment section. Don't worry. Hindi tayo magbabasa. Hindi ako magbabasa. Hayaan mo sila. I mean, marami akong magiging friends. Sana, hopefully. Kasi I'm so lonely. Though marami naman nagre-reach out, I hope they're gonna be your friends. I'm not lonely. I mean, it's nice to maaya ka sa labas. Alam mo yun. Uy, tara, outing tayo. Pero kasi nakakatakot din magtiwala. Yeah. And sometimes they will just use kung ano yung ingay mo meron ngayon. Then afterwards, kagaya na sabi mo kanina, nung nanalo ka. Or, hindi man ako maingay, sasama nila ako. Pag umingay ako ulit, ilalabas sila dun yung mga Ay, pero wala naman ako naging ganun. Basta ka-close ko, wala naman. Yung mga bully ko lang talaga yung na-hurt ako. Kasi akala ko okay na kami. Although hindi naman kami nag-hangout, but hindi kami nag-hangout yung bullies ko. Ikaw ba, may bullies ka? Madami din. Oh? The problem na hindi naman siya problem. Kasi okay lang naman ako na actually alone ako. Meron ako mga friends before na parang pinagdaanan ng panahon. And my social media is not my real name. So, sometimes kung hindi nila makikita na ako yung... That's why I always talk to the camera. Kasi pag na-recognize nila yung face ko, saka lang nila malalaman na, ay, siya pala to. Yeah. Kaya wala akong masyado likers, wala akong viewers kasi they don't know me. At saka palipat-lipat ako ng lugar. Mukhang toxic sila, ha? Toxic sila, sure. But yeah, I have a circle of friends na, high school friends, na until now, busy lang kami, pero kapag nag-usap na magre-reunion, magkakasama kami. Kasi syempre, 30 years old na, so may mga family na yun. But yeah, makibibilang mo lang. Mas maganda pa rin yung nabibilang mo sa kamay yung friends mo. Siya kapag di mo nautangan yan, or di ka napatulog yan sa bahay nila, hindi mo yan kaibigan. Like, pag tingin mo, pwede ba makitulog? Nag-away kami ng jowa ko, or pinalayas ako ng mama ko. Pag yan, tinanggihan ka, hindi mo kaibigan yan. Or, pag alam mo sa feeling mo na magtatanong ka pa lang, at alam mo hindi sila papayag, hindi mo kaibigan yan. You know, is that just your basis or it's a science? That's my basis. Kasi, kahit anong dahilan, dapat ready kasi ako ganun ako eh. Kapag kaibigan kita, ready ako kahit di kami okay ng boyfriend ko sa bahay or kahit na nagdadayariya ako, you are welcome. Kahit wala kang mapagsistayan, you are welcome. Pero pag hindi ka welcome, pag naramdaman mong hindi ka welcome, di ka pa nagtatanong or pag inisip mo pa lang, shit, saan ako ngayon? Matutulog, wala akong matulugan. Tapos naisip mo yung kaibigan mo, hindi papayag to. Nagdalawang isip ka na bago i-text siya. Ibig sabihin, it's not a true friend. Yun lang. Kahit utang. Joke lang. Anyway. Actually, ang hirap lang dun sa utang. Sometimes dyan nasisira ang pagkakaibigan. Oo. Actually, mas magandang mag-utang na lang sa family member. But sometimes that still make the family, Di naman talaga okay yung family. Kaya okay lang kahit mag-away-away kayo. Pero kapag friend, ay, shit. Well, ako, ang condition ko, whenever someone asks me, and kunwari sobrang laki yung hinihiram niya, sasabihin ko sa kanya, ito lang yung kaya kong pahiram sa'yo. And on at the back of my head, alam ko na hindi niya naisusole.
And yun lang yung kaya ko ibigay sa kanya. Ibig sabihin, I'm not parang expecting na babalik pa yung pera. Especially kapag alam mo yung situation nung buhay nung friend mo na nanghihiram. Hindi naman sa ayaw ko siyang pahiramin, but syempre, I have to secure myself then financially, di ba? So, ang ginagawa ko, kunwari, alam ko na sobrang, or may history na siya na hindi talaga siya nagbabalik, but she or he needs the money, bibigyan ko siya. Sasabihin ko, ito lang kaya ko ipautang sa'yo. Para alam ko, parang wala rin sama ng loob sa'yo. Na, kapag hindi niya sinuli, okay lang kasi alam mo na ibibigay mo. Malaki pala magpautang to. No! Kapag malaki yung utangin niya sa'yo, tapos hindi mo kaya, you just have to give something that you can give, not lend. Parang gano'n lang. Parang walang sama ng loob sa end mo. At saka hindi awkward kapag makikita mo siya na biglang Bata ka pa, no? No, I'm older than you. Parang bata ka pa. 32 na ako. Bata ka pa nga. Parang 28 yung ano ng energy mo sa akin. 28. Kasi madaldal ako, tsaka chismosa. Hindi! Oo nga eh. Actually, feeling ko may mga nasabi na ako hindi maganda. Let's review it and then I'll ask you kung gusto mo talaga siya ilabas. Baka makasuhan ako or something. Meron ba akong mga sinabi na gano'n? Kung truthful naman, hindi naman siguro. Yeah, but basically that's it. Para hindi na siya masyadong Let's just And, the chismis off cam. Bye guys! Bye guys! Thank you. Thank you so much.